Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Naldo. Taong 1988, Ginubatan, Albay. Kasalukuyang nasa edad 29 anyos si Manoy Naldo. Wala pa siyang asawa noong mga panahong yan, kaya lahat ng kanyang gusto nasusunod niya nang walang pumipigil sa kanya. Hindi siya tubong taga-Ginubatan. Napadpad lamang siya sa lugar na yon dahil sa ipinasok siya ng kaibigan niya sa isang maliit na kumpanyang gumagawa ng muebles. Sikat ang pagawaang yun sa lugar nila noon, kaya ito ang pangunahing pinagkukuhanan nila ng halos lahat na matitibay na kagamitan sa bahay. Gumagamit din sila ng magagandang klase ng kahoy, kaya kalidad talaga ang nabibigay nilang serbisyo. Kadalasan mga mayayamang pamilyang nagmula sa malalayong lugar ang dumadayo sa kanila para lamang makabili ng gamit pang bahay. Malugod naman itong tinatanggap ng kanilang amo at ni minsan wala pa itong binigo. Bago kasi nito ilabas ang kanilang mga nalikhang gamit, sinisiguro muna nitong yon ay matibay at hindi palpak ang pagkakagawa. Wala rin yung interes sa mga manggagawang walang talento, kaya lahat ng nagtatrabaho rito, purong mga batikan. Ayon pa kay Manoy Naldo, upang masiguro ang kalidad ng mga ito, sila mismo ang naghahanap ng mga kahoy sa gubat. 3 araw ang kanilang ginugugol para maghanap, kung saan dito naman sila nabibigyan ng mahaba-habang pahinga. Sa loob ng mga araw na yon, napupuno ang grupo nila ng matinding kasiyahan. Bago sila umuwi sa pagawaan, kung hindi sila lasing, ang ginagawa nila, bumibisita sa kanilang mga pamilya. Wala naman yung problema sa amo nila. Basta ba'y sa mga susunod na araw, magawa nila ng maayos ang kanilang trabaho. Kinakailangan din nilang masiguro ang mga kahoy upang hindi sila magkaaberya sa kanilang mga proyekto. Sa loob ng ilang taong pagtatrabaho ni Manoy Naldo sa pagawaang yon, halos alam na niya ang lahat ng pasikot-sikot dito. Ika nga niya sa mga baguhan, hindi sipag ang binabayaran sa kanila, kundi ang kanilang karanasan na pinaglaanan nila ng mahabang panahon. Habang patagal ng patagal si Manoy Naldo sa trabahong yon, di niya maipagkakailang marami na siyang naipundar na gamit. Nagkaroon na rin siya ng bahay sa Ginubatan na siya namang tinutuluyan niya kapag hindi niya gustong mamalagi sa bahay ng kanilang ama. Noong una kasi, doon talaga sila pinatitira. Pero kalaunay nagpasya din silang bumukod nang sa gayoy magkaroon sila ng pribasiya. Sa totoo lang, wala naman talagang problema sa trabaho niyang yon. Gawa ng araw-araw masaya. Wala ring nangyayaring kakaiba at bihira noon ang mga kababalaghang nangyayari sa Ginubatan. Bendisyonado rin ang bahay nila, kaya gabi-gabi silang nakakatulog ng mahimbing. Ang kaso lang, pagpatak ng buwan ng Oktubre, may nakilalang parokyano ang amo nila na nanggaling pa sa Donsol, Sorsogon. Matandang mag-asawa ang nagpapagawa sa kanila ng isang malaking lamesa na karaniwang ginagamit sa mga magarbong salo-salo. Wala namang problema ang paggawa nito, pero yung mga materyales na gustong ipagamit ng matandang lalaki, wala silang ideya kung ano. Ni minsan sa buong buhay nila, hindi pa nila narinig ang tungkol sa punong yon. Ayon pa sa matanda na, di hamak kasi na mas matibay ito sa Nara, kaya yon ang gusto niyang ipagamit. Dagdag pa nito na, bibihira lang din itong nakikita sa gubat, kaya nakahanda siyang magbigay ng malaki sa sino mang makakahanap nito. Matapos naman yung maibahagi ng matanda, nagbigay ito ng kaukulan pang detalye sa nasabing puno. Inilahad din ito sa kanila ang kota nito para matapos ang proyektong yon.
Mariin din itong inilahad. Kailangan niya ang lamesa bago sumapit ang unang araw ng Nobyembre. Nang marinig naman nila Manoy Naldo ang sinabi nito, hindi naman nila halos maisip kung ano ang gagawin nila para mapagbigyan ng matanda. Makalipas pa ang ilang minuto, nang umalis na ito, agad naman niyang kinuha ang lumang larawan ng puno para yon ay tingnan. Sa kanyang pagmamasid, napansin niyang may pagkakahawig ito sa puno ng akasya. Yun nga lang, ang pagkakaiba lang nito ay yung mga ugat nitong lumalaylay sa mga sanga nito. Malapad din ang punong yon at base sa litrato, kinakailangan pa ng 8 tao para mayakap ito. Sa isip-isip din noon ni Manoy Naldo, hindi pangkaraniwan ang ganoong puno, gawa ng nasisiguro niya, kilala na niya ang bawat punong ginagamit nila sa pagawaan. Imposible namang may nakaligtaan silang uri nito, gawa ng ilang taon din nilang pinag-aralan ang mga bagay na may kaugnayan sa klase at tibay ng mga puno. Subalit sa kabila ng lahat ng kanyang naiisip, pinili pa rin niyang sumunod sa kanyang amo dahil sa alam naman niyang malaki ang kikitain nito. Lumipas ang araw na yan. Nagsimula na ang kanilang paghahanap. Nahati sa 4 na grupo ang kanilang pangkat upang mas mapadali ang paghahanap nila nito sa mga gubat. Habang sinusuyod nila noon ang masusukal na parte ng ginubatan, hindi naman nila maiwasang mag-usap-usap ukol sa mga kakaibang bagay na napansin nila sa 2 matandang nagpagawa sa kanila. Ayon sa 3 niyang kasama, habang kausap yon ng kanilang amo noong nagdaang hapon, hindi ito makatingin ng diretsyo. Nagkakaroon din ng hindi maipaliwanag na galaw ang mga kamay nito na siya namang hindi normal sa isang tao. Dagdag pa ng kasama niyang yon, kakaiba rin ang presensya ng matanda na halos hindi nito malimit na nararamdaman sa mga taong madalas na nagpapagawa sa kanila. Nang marinig naman ni Manoy Naldo ang sinabi nito, bahagya naman siya roong napatingin habang nagwiwika roon ng, "Paano mo naman nasabi yan? Kami kasi, wala namang kaming naramdaman sa mag-asawang yun." "Teka, huwag mong sabihin na may alam ka sa lihim na karunungan." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, tumawa lang naman ang kanyang kausap na para bang umiiwas ito sa pagsagot. Dahil dito, mas lalo pa itong tinanong ni Manoy Naldo hanggang sa umamin na rin yun sa kanila na may konting kaalaman nga ito pagdating sa lihim na aral. Matapos naman yung ibahagi ng kanilang kasama, di na rin ito nagdalawang isip na balaan sila ukol sa punong yon. Malakas kasi ang kutob nito. Mapanganib ang kanilang ginagawa dahil bukod sa wala silang ideya kung saan yun matatagpuan, wala rin silang alam kung mapanganib ba yun para sa kanilang katawan. Pero sa kabila ng kanilang mga nalaman, nagpatuloy pa rin ang kanilang paghahanap hanggang sa abutan na sila ng dilim sa loob ng gubat. Nang mapagtanto naman yun ng grupo ni Manoy Naldo, minabuti naman niyang abisuhan ng kanyang mga kasama na bumalik na muna sa pagawaan. Bagaman madilim na ang tinatahak nilang daan, hindi naman sila gaanong nababahala dahil sa makailang beses na silang nagpabalik-balik sa lugar na yon. Ang kaso lang, pagkaraan lamang ng ilang minutong paglalakad pabalik-balik, unti-unti ninyang napapansin na parang hindi na pamilyar yung mga daang tinatahak nila. Makalipas pa ang ilang minuto, tumambad sa kanila ang napakaraming puno kahit ang inaasahan nila sa dulo nito ay ang pinakabukhanan na ng baryo. Dahil sa pangyayaring yon, maging ang mga kasamahan ni Manoy Naldo hindi na maiwasang mapatanong. Yung kasama nilang may alam sa lihim na karunungan, naniniwalang kanina pa silang naliligaw. Pagtatapat pa nito na
Hindi yun insidente, bagkus may kumokontrol sa kanilang mga isipan upang matahak nila ang maling daan. Ano man ang nilalang na yan, paniguradong may masama itong pakay sa kanilang grupo. Nang marinig naman ni Manoy Naldo ang sinabi nito, agad naman siyang nag-abiso rito na magpahinga na muna. Kinakailangan din kasi nilang makabawi ng lakas at para mapag-isipan na rin nila kung saang lugar na ba sila napadpad. Habang nakaupo sila sa gilid ng daan, panay naman ang kanilang pagsilay sa buong paligid. Sa pagtagal ng kanilang pananatili, maraming huni na ng hayop ang kanilang naririnig. Agaw pansin na rin noon sa kanila ang isang malaking puno na milya ang layo mula sa kanilang kinaroroonan. Kaya napukaw ng punong yon ang atensyon ni Manoy Naldo. Gawa ng sa lahat ng punong nasa paligid nito, tanging yun lamang ang walang dahon. Sa halip, meron itong napakaraming ugat na nakalaylay sa lahat ng sanga nito. Napakalaki rin ang punong yon kung ikukumpara sa mga pangkaraniwang punong nabubuhay sa lugar. Hindi rin biro ang taas nito, kaya nang akmang tatahakin na nila ang daan pabalik, nagdesisyon siyang puntahan ang nasabing lugar. Bagaman wala siyang ideya sa kanilang nakikita, malakas ang kanyang kutob na yun na nga ang punong hinahanap nila. Noong una, sinubukan pa siyang pigilan ng kasama niyang may alam sa lihim na karunungan, pero kalaunay wala na rin yung nagawa kundi ang sumunod sa kanyang nais. Di rin kasi nito kayang itanggi. Nasa kanilang grupo, pagpapasya ni Manoy Naldo ang masusunod. Sa pagbagtas naman nila ng daan, ramdam na nila ang salot na nagmumula sa punong yon. Habang papalapit, unti-unti na rin nilang napapansin ang isang malawak na patag na lugar na pumapaikot dito. Napansin din nilang malayo ang distansya ng punong yon sa mga ordinaryong puno na parabang nakukuha nito ang lahat ng sustansya sa lupa na kinaroroonan ng kanyang ugat. Kalahating oras pa ang lumipas. Doon na nga nila tuluyang narating ang hangganan ng kakahuyan na pumapalibot sa punong yon. Ayon kay Manoy Naldo, pagdating nila sa lugar, tumambad sa kanya ang isang higanteng puno. Marami itong lagusan sa iba't ibang bahagi nito at meron itong parang entrada sa pinakataas na bahagi. Pagtingala naman nila sa lugar na yon, bahagya naman silang napatigil nang may masipat silang isang babaeng nakatayo na walang saplot. Binabalot din ng ugat ang katawan nito at yung mga mata nito nagliliwanag na parang ginto. Kampante yung nakatitig sa kanila at pagkaturo naman dito ni Manoy Naldo, agad naman yung pumasok sa loob ng puno dahilan para hindi na ito masipat pa ng kanyang mga kasama. Maya-maya pa, doon na siya nakarinig ng mga kataga na bumubulong sa kanyang isipan. Hindi niya mawari kung anong ibig nitong sabihin pero sa tono nito, parang niyayaya siya nitong pumasok sa loob ng kaharian. Dahil dito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Sa muli nilang pagbagtas ng daan, napansin na nilang napakalambot ng lupa na pumapalibot sa puno. Marami rin silang mga tuyong halamang nasisilayan sa lugar. Indikasyon na may namumuong lason ang ilalim nito. Makalipas pa ang ilang minuto, di pa man sila nakakalapit ng husto sa kinatitirikan ng puno, pansin na nila ang iilang mga nilalang na nagmamasid na bigla na lamang umahon sa mga malalambot na bahagi ng lupa na may nakatagong uka. Nang mapansin naman yun ng kanyang kasama, dali-dali naman yung lumapit sa kanya, sabay wika ng, "Manoy Naldo, mas maganda siguro kung bumalik na tayo. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to eh."
Pagkarinig naman niya sa sinabi ng kanyang kasama, agad naman niya itong inabisuhan na iwasang mag-alala. Dagdag pa niya na, lalagyan lang nila ng marka ang puno, tapos aalis na sila. Sa susunod na araw na rin nila ito babalikan, kasama ang lahat ng kanilang katrabaho. Nang mailahad naman niya ang tungkol dito, dali-dali naman siyang tumakbo papalapit sa puno. Ang kaso lang, paghawak niya sa balat nito, may narinig siyang malakas na simoy ng hangin kasabay ng mga sigaw ng kanyang kasama. Akala niya kung ano lang ang nangyari sa mga ito, kaya ang ginawa niya, ipinagpatuloy niya ang paglagay ng marka. Subalit, nang mailagay na niya ito sa puno, dahan-dahan na siyang napapalingon sa kanyang likod, buhat sa mga kakaibang ingay ng kanyang mga kasama. Wala siyang ideya ukol sa mga nangyayari sa mga ito, pero base sa kanyang naririnig, para na yung nagdedeliryo. Dala naman ang kuryosidad ni Manoy Naldo, agad naman siya roong lumingon, kung saan doon tumambad sa kanya ang babaeng may malalapad na pakpak. Kulay itim din ang braso nito at meron itong mahabang mga kuko. Yung mga kasama naman niya, kasalukuyang nakabigtina sa buntot nitong napakahaba. Yung katuwang naman niyang may alam sa karunungan, napansin niyang wala ng buhay dahil sa talim ng buntot ng nilalang na yon na kasalukuyang nakatarak sa dibdib nito kung saan naroon ang puso. Pagtitigan naman nila ng nilalang, agad naman itong tinapon patungo sa looban ng puno ang kanyang mga kasamahan habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pagharap naman nilang dalawa, mula noo hanggang bibig, sinugatan siya ng nilalang na yon. Matapos nun, tinikman nito ang kanyang dugo habang nagtatanong kung sino ang nagpadala doon sa kanya. Ayon pa sa nilalang na, bubuhayin siya nito kung sa susunod nilang pagkikita, may papangako niyang madadala niya ang 2 matandang kanyang tinutukoy. Mariin din itong inilahad, nakadepende sa kanyang magiging pasya ang tadhana ng kanyang buhay. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, inabisuhan siya nitong taliwas sa nangyari sa kanyang mga kasamahan, makakauwi siya ng walang galos sa katawan. Yun nga lang, limitado sa ilang buwan ng nalalabing oras ng kanyang buhay, kaya para mabasag ang sumpang kanyang ibibigay, kinakailangan niyang matupad ang iniuutos nito. Pagkalahad naman ng nilalang na yon sa kanya, bigla naman itong dinukot sa kanyang dibdib ang kanyang puso habang nagsasabing ibabalik niya lamang ito kapag nakabalik na si Naldo kasama ang 2 matanda. Matapos naman yung gawin ng nilalang, mabilis namang nandilim ang kanyang paningin hanggang sa kalaunay nawala na rin siya ng malay. Pagmulat naman niya ng kanyang mga mata, nadatnan niya ang kanyang sarili sa labasan ng kakahuyang pinasok nila. Napansin din niyang mag-aalas 3 na ng madaling araw, kaya imbis na magtagal pa siya sa lugar, dali-dali naman siyang naglakad pabalik sa kanyang bahay. Habang binabagtas niya noon ang daan, maigi naman niyang pinag-isipan ang mga bagay na kanyang pinagdaanan. Akala nga niya noon, panaginip lang ang lahat, pero paghawak niya sa kanyang dibdib, wala siyang narinig na pintig ng puso. Dahil dito, naniniwala siyang hindi isang panaginip ang kanyang naranasan. Kung nataon kasing panaginip lang ang lahat ng yon, edi sana sa mga oras na yon, kasama niya pa ang kanyang mga katrabaho. Sa pagsapit ng sumunod na araw, maaga pa siyang pumasok sa paggawaan ng muebles. Halos hindi siya makatingin ng diretsyo noon sa kanyang mga kasama sa takot na baka tanungin siya ng mga ito kung nasaan na yung mga naging katuwang niya sa paghahanap ng puno. Makalipas pa ang ilang minuto, habang pilit niyang inaabala ang kanyang sarili, pasimple naman siyang nilapitan ng kanilang amo, sabay bulong sa kanya ng, "Yung mga kasamahan mo pala, Naldo.
Sabay-sabay na nagbakasyon. Hindi ko alam kung anong gagawin ng mga yon, pero hayaan mo na. Wala naman sila ritong naitutulong. Para hindi ka mahirapan sa trabaho mo ngayon, papasamahan kita sa mga bagong pasok. At nga pala, pupunta ako mamaya sa Donsol. Kakausapin ko ang mga parokyano natin doon. Ay, wala nga akong mahanap na makakasama eh. Pwede ka ba, Naldo? Pansin kong wala ka namang gaanong ginagawa. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad naman siyang napasilay sa mga mata ng kanyang amo kung saan doon niya napansin ang paninilaw nito. Hindi niya mawari kung ano ang nangyayari roon, pero nasisiguro niyang hindi yun normal. Nang mapagtanto naman niyang pabor ang pagsama dito sa kanyang gagawin, dali-dali naman siyang naghanda ng kanyang mga gamit. Kahit importante ang kanyang ginagawa noong mga oras na yon, iniwan niya para makasama. Pag-alis naman nila sa pagawaan, wala namang may naglakas loob na tumutol sa kanila, gawa ng amo na nila mismo ang humiling nito. Sa kanilang paglalakbay, napansin naman niyang napakabilis nitong magpatakbo. Di na rin yung gaanong nagsasalita na para bang kinokontrol ito ng kung anong nilalang. Hindi naglaon. Nang makalabas na sila ng ginubatan, doon na inisa-isa ng kanyang amo ang plano para madukot ang mag-asawa. Ayon dito, kaya sila tutungo roon ay dahil lamang sa planong yon. Pagtatapat pa nito na, inutusan niyo ng nilalang na bumubulong sa kanya tuwing gabi, kaya wala yung mapagpipilian kundi ang sumunod. Kagaya rin ni Manoy Naldo, nakataya ang buong yaman nito. Takot na takot yung mawala sa kanya ang lahat ng kanyang pinaghirapan, kaya nakahanda siyang gawin ng lahat, masama man yon o mabuti. Dagdag pa nito na, iwasan niyang mangamba ng husto dahil hindi siya nito pababayaan sa lahat ng oras. Nang marinig naman ni Manoy Naldo ang sinabi ng kanyang amo, halos hindi naman niya mawari kung papaano ito na-impluwensyahan nung nilalang na kanilang nakaharap. Ang buong akala niya kasi, tanging sila lamang ang nakakaalam nito, gawa ng grupo lang nila ang nakarating sa lugar na yon. Subalit, nang marinig naman yon ng amo niya, di naman ito maiwasang tumawa habang sumasagot sa kanya ng, Minamalit mo ba ang kapangyarihan ng nilalang na yon? Nasa plano niya ang lahat. Umiikot sa kanyang mga palad ang mga mangyayari. Huwag kang masyadong magpakakampante, Naldo. Hindi biro ang dalawang matandang dudukutin mo. Sila lang naman ang pinakabantog na mangkukulam sa buong lugar ng Donsol. Mapanganib sila, pero kung mauunahan mo, sa atin ang tagumpay. Nang marinig naman ni Manoy Naldo ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang pinag-iisipan ang mga bagay na kanyang gagawin. Maliman yun sa kanyang paningin, obligado siyang isagawa ito dahil doon din nakasalalay ang kanyang buhay. Ilang oras pa ang lumipas, nang makarating na nga sila sa lugar, direkta nilang pinuntahan ang bahay ng mag-asawa. Alam nilang malayo yon sa sentro ng baryo, kaya kampante naman silang tumungo roon para isagawa ang kanilang plano. Habang kausap ito ng kanyang amo, pasimple namang pumanhik si Manoy Naldo sa likod ng mga ito para kunyari pumunta sa kusina. Pero nung mawala na siya sa paningin ng dalawa, agad naman niyang kinuha ang tipak ng bato sa kanyang bulsa, sabay hampalos nito sa ulo ng matandang babae. Pagsilay naman ng lalaki sa kanyang ginawa, dali-dali naman yung tumayo. Nag-usal ng mga pantigalpo at pamakong dasal, dahilan para sumubasob siya sa sahig. Matapos nun, agad naman yung dumukot ng patalim, pero bago pa man siya nito maundaya ng saksak, bigla naman yung bumagsak sa lupa nang hatawin niyo ng tipak ng kahoy ng amo niya. Pagsilay naman nilang wala ng malay ang dalawa,
Agad naman nila itong binalot ng tela, inilagay sa sako, tapos binutasan niyo ng bahagya para magawa pa rin itong huminga. Nang madukot na nila ang mag-asawa, agad naman silang pumanhik sa sasakyan, sabay harurot papalayo. Wala na rin silang ibang dinaanan, nang sa gayoy mas mabilis silang makarating sa lugar kung saan nanananahan ang nilalang na yon. Ilang oras pa ang lumipas. Pagbalik naman nila ng ginubatan, itinago ng kanyang amo ang sasakyan nito sa isang liblib na lugar. Kahit malayo pa yon sa pinuntahang lugar nila Manoy Naldo, pinili nilang doon na dumaan upang walang makatunog sa kanila. Sa pagbaybay naman nila ng daan, mabilis naman nilang napapansin ang pagbabago ng buong paligid. Hindi naglaon. Pagtalikod naman ng araw sa kalupaan, doon na nila nasilayan ang napakalaking punong tahanan ng nilalang. Maya-maya pa, nang marating na nila ang pinakabukanan nito, tumambad sa kanila ang hindi mabilang na alipores ng nilalang na yon. Bawat isa sa mga ito may katakatakot na anyo na siya namang nagbibigay ng hindi masukat na pagkasindak sa kanilang mga kaluluwa. Maya-maya pa, pagharap naman nila sa puno, agad namang lumapag ang nilalang na yon ng nakangisi. Nang masipat naman nilang masaya ito, agad naman nilang ibinaba ang dalawang katawang pinagpagalan nilang pasanin ng ilang milya. Pagkakita naman ng nilalang na yun na nga ang mangkukulam na pinapahanap niya, hindi na rin ito nagdalawang isip na ibigay sa kanila ang kanilang mga gantimpala. Yung amo niya, nagtanggap ng baul na punong-puno ng kayamanan, habang siya naman, naibalik na sa kanyang katawan ang puso niyang nawalay sa kanya ng ilang araw. Pagtupad naman ng nilalang na yon ang kanyang pangako, agad naman itong inabisuhan sila Manoy Naldo na sa kanilang dalawa, iisa lang ang pwedeng lumabas doon ng buhay. Hindi rin nila kailangan maglaban para makuha ang kalayaang yon. Bagkus ay paghihirapan nila ito ng sabay. Pagkalahad naman ng nilalang ng mga katagang yon, agad naman itong lumipad papaitaas ng puno, bitbit ang mga katawan ng mangkukulam. Sa pagkawala naman ito, nagsimula ng umangil ang mga nilalang na nagbabantay sa puno, kaya bago pa man sila lusubin ng mga ito, dali-dali namang kumaripas ng takbo itong si Manoy Naldo. Buhay at kamatayan ang nakataya noong mga oras na yon, kaya kahit amo niya ang kanyang kasama, di niya ito nilingon. Habang mabilis niyang binabagtas ang daan, di naman niya maipagkakaila na tuluyan niya na itong napag-iwanan dahil sa bigat ng dala nito. Ilang beses pa yung humingi ng tulong sa kanya pero sa mga oras na yon, baliwala sa kanya ang pagkasilaw sa kayamanan. Di hamak na mas mahalaga ang buhay niya na siya namang naging daan upang siya ang makaligtas sa kanilang dalawa. Di pa man kasi nangangalahati ang amo niya, pinagtulungan na itong katayin ng mga nilalang na nakahuli rito. Tuluyan na rin siyang tinantana ng iba, kaya matagumpay siyang nakalayo sa lugar na yon. Hindi naglaon. Nang makabalik na siya sa baryo, dala naman ang kanyang matinding takot, agad naman siyang nag-alsabalutan para makalayas na sa lugar na yon. Kahit sapat lang noon ang kanyang ipon, di niya ito pinansin, basta ang mahalaga para sa kanya, makabalik sa kanyang pamilya. Nang makauwi na siya sa kanilang probinsya, wala na rin siyang naging balita sa mga kasama niya sa trabaho. Di na rin ito naging alalahanin para sa kanya, dahil may mga pinagkakaabalahan din siya para makaraos sa pang-araw-araw. Magpahanggang sa ngayong kasalukuyan, marami man ang tumatawa sa karanasan ni Manoy Naldo, alam niya sa kanyang sarili na totoo ito, lalong-lalo na noong minsan niyang maramdaman na buhay siya pero walang puso.
Okay. Opinyon ko sa kwento. Isang malaking question mark to, no? Paano siya nabuhay ng 1 linggo ba o ilang araw nang wala siyang puso? Paano siya kumikilos nun? Hinihingal ba siya? Napapagod ba siya? Kasi di ba yun ang trabaho ng puso natin? Yung pag hinihingal tayo, sobrang bilis ng pump niya para mag-supply ng hangin sa atin. So, anong nangyari kay Naldo noong mga panahong wala siyang puso? Wala ba siyang nararamdaman? Di ba? Ang galing, no? O siguro binigyan siya ng puso pansamantala nung nilalang na yon na parang ticking bomb. Na pag nabigay niya yung araw, kunyari, sabihin sinabi nung nilalang, wala kasing sinabing araw, no? Hula ko lang siguro mga 1 buwan o 2 buwan na hindi natutupad yung kahilingan niya, kusa na lang siyang malalagutan ng hininga. Tapos ang magiging findings ng doktor, yung mga nakabase sa science, heart attack. Pero ang totoo, wala na sa kanya yung puso niya. Pwedeng ganun no? Ganda ng kwento na to. Pero, alam nyo, parang yung aral sa kwento na to yung pagiging masyadong greedy, sobrang sama. Kita ninyo, hindi nila parehas alam na ganun yung magiging pagsubok sa kanila nung nilalang na yon. Pero yung binigay sa amo niya, isang baul ng kayamanan na hindi rin naman alam ng amo niya na magkakaroon ng ganung pagsubok na takbuhan. Siguro kahit sino naman sa atin, siguro kung alam yon, syempre di natin tatagapin, di ba? Tanggapin man natin, kukuha tayo ng konti. Sapat lang para makatakbo tayo. Pero yun sa kanya, isang buong baul. So sa sobrang bagal niya, naabutan siya ng mga alagad nung nilalang na humiling sa kanila ng kung ano man yun. Yun nga, yung dukutin yung mag-asawang mangkukulam. Di rin naman sinabi kung bakit pinapahuli nung nilalang. So para sa akin, tong kwento na to, isang malaking question mark. Pero napakaganda. Kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.